Isa sa mga pinakaaping mga manggagawa dito sa atin sa Pilipinas ay ang mga construction worker. Sila po ang laman ng aking action center araw-araw sa Rafi Tulfin Action at ang kadalasan ng kanilang reklamo ay sobrang baba ng pasahod, walang 13-month pay, walang overtime pay at yung kanilang sitwasyon pagdating sa tulugan, pagdating sa kainan, wala silang pagkain, sila po ay napapabayaan. Kasama na po of course dyan yung tinatawag na wearing the proper working gear. Walang helmet, walang harness. Kaya kadalasan ay nagkakaroon ng disgrasya. Kaya ngayon, sila dati pupunta sa atin. Tayo naman ang pupunta sa kanila dahil nakaresyas ang Senado. Tingnan natin actual ang kanilang mga sitwasyon. Gagawa tayo ng random inspection sa ilang construction sites. Ako po bilang Vice Chairman ng Labor and Employment, ibisitahin natin sila ngayon. So full force po tayo ngayon ng ahensya ng gobyerno para dito sa ating gagawing random inspection. Hello po, good afternoon po. Okay, sir, nag-inspect lang kami para po dun sa mga manggagawa para masiguro na alagado po sila at hindi po sila napapabayaan. Yes, sir. Saan po yung living quarters nila, mga tirahan? Dito po. Yung living quarters nila, okay ba itong ganitong? So hindi po okay. Sa susunod po ng mga araw, maglalabas po kami ng guidelines patungkol po sa living accommodation ng ating mga construction workers. So ito yung parang pinaka-barracks nila. So ito po ay hindi po sapat na compliance po patungkol po sa living accommodation po natin. Unang-una, siyempre po, yung dahil po sa panahon po ngayon, masyado pong siksikan sila at walang-una po, hindi po ito yung nararapat po na living accommodation po para sa ating mga magkagawa. itong kama, ilan po ang natutulog dito? Dalawa po kami, sir. Dalawa kayo rito. Boss, magkano sweldo mo rito? 550. 550. Magkano sweldo mo, sir? Huwag ka matapos. 680. Okay, anong trabaho niyo po? Welder. Kaya po, magkano sweldo niyo, sir? 630 po. Kaya po, Sino po yung project owner? Ako po yung project manager. Project owner, sir. 600. This bill. Sa sweldo, may mga violations kayo. May mga natanong ako below minimum. Yun po yung dahilan ba't ako napunta rito. 645 po ang minimum, tama? Yes po. 645. May 550, may 500. Hindi makakapareho, depende sa ranking. Yung usually mga below, helper daw. Eh kahit na helper, di ho ba dapat? Yes po. Minimum. May above minimum. Mga welder, 680. Walang problema doon. Tapos, meron walang daw overtime pay. Meron walang 13-month pay, hindi nakatanggap. Ayusin natin yun, sir. Sige, sir. Masabihan ko rin naman yung wala. Itong pagkain nila, sir, sino po-provide? Bale, Sila. Sila, sir. Okay. Sa bahay nyo kaya, sir, sa tingin mo yung kama mo, ganito ba ang itsura? Hindi naman siguro, sir, ano? Well, hindi naman po siguro. Oh, ikaw bilang engineer, ikaw ba'y matutulog ka sa ganitong sitwasyon? Siyempre hindi. Siguro ikaw kwarto at aircon. Engineer ka, and palibasay sila ay mga mabababang manggagawa, ganito ng trato natin. Yun naman, sir, oh. Sobrang alikabok to, oh. Oh. Baka pagkatapos ng construction site na ito, pag nakumpleto na, pag alis dito, nagkasakit sila, sobrang dumi, alikabok. Gawa niyo po ng paraan. Boss, kumusta ka? Anong trabaho mo rito? Late. Magkano sweldo mo rito? 550. Benefits yan? Meron? Wala? Meron. Anong benefits meron? SSPL Health Pag-ibig. Engineer, Yes, sir. makinig ka ng mabuti, makinig ka ng husto. Kasama si Dole, siya ay 550. Gusto ko maibigay yung difference from 550 to 645 from the day na nag-start siya. 5 months na siya rito, so i-compute natin yung difference ng 645 to 550, which is 95 per day ang nawala sa kanya. So 95 per day times 5 months, mai-refund sa kanya. At huwag siyang sibakin. Pag nalaman ko siya na sibak, itong construction company na ito, baka patatanggal ko pa ng lisensya. Gets? So boss, pasensya ka na. Sige, sir. Kasi sumunod tayo, unang-una batas po yun eh. Pangalawa, kinakawawa niyo po yung mga manggagawa niyo. Ikaw sir, I know, siguro sweldo mo daan-daan libo bilang engineer. Ando na tayo, pero maawa ka naman. May mga pamilya to. Saan probinsya ka galing, boss? Cebu. Nirecruit ka. Papunta rito. Malaki-laki din yung nawawala sa iyo kada araw. So sir, okay kayo sa benefits,
PhilHealth, SSS Pag-ibig, ang problema nyo is 13-month pay. Meron doon walang 13-month pay at below minimum. Ayusin nyo to, sir. Ma'am, ayusin natin. Unang-una po, base po sa listahan po namin sa opisina, wala po kayong construction safety and health program. Sir, yun po yung una po ninyong requirement para po mag-proceed po kayo sa construction. May mga harness po ba bawat mga manggagawa natin? Ha? Meron. Lahat po kayo may harness? Yung totoo, meron kayong harness? Meron. Lahat? Yung mga malate-late, may nakatali pag di kayo mahulog. Meron po kayong clinic? Ilan po ba ang manggagawa niyo dito, sir? Sa ngayon po, sa active. Sa 48 po na manggagawa, sir, hindi pa po kailangan ng clinic sa ngayon dahil po sa construction, sa iba't ibang phase naman po ng proseso, nag-iiba po yung number po ng workers. So kung 48 pa lang po sa ngayon, ang kailangan po nilang health personnel ay first aider at po isang part-time nurse po. Sa ngayon po ba, meron po ba kayo? First aider, meron? May safety officer, sir. Yung first aid. Ang safety officer po ay naiiba po sa first aider. Ang safety officer po para masigurado ang kaligtasan ng workplace ng ating mga manggagawa. Ang first aider naman po, in case po na magkaroon ng aksidente, para po may agarang magbigay ng assistance po sa ating mga workers bago po sila dalhin sa mga pagkakulang. At dapat yung first aider certified. Di ba? Opo, yes, sir. Dito po sa 48 po na workers po ninyo ngayon, kailangan po ninyo ng full-time safety officer 2. Okay, so wala po kayo niyan, sir. Mag-comply naman po kayo, sir. Ito, sample pa ako ng isa. Halika rito, sir. Huwag ka matapos. Ano sweldo mo, boss? 6.30 po. 6.30. Oh, 15 pesos. Sayang din yung 15 pesos. Ilang oras pa ka nagtatrabaho rito, bossing? 12 hours lang. 12 hours. Kulang overtime, no? Ngayon, Magkano? 78 po. Kada Oras. Dapat po 100.78 po ang bayad po ninyo sa isang oras na pag-overtime. So, kapos na naman. Anong position mo rito, boss? Skill po. Skill. Magkano ang arawan mo rito? Kumpuning 6:30. 6:30. Gano'n kayo katagal na rito, sir? Magdalawang taon na po. 13-month pay, may natanggap kayo? Wala. So, 2 years na siya, walang 13-month pay at 630 kada araw. Ilang oras pa kayo trabaho? Kumpuning pasok po ng alas 7 hanggang alas 4. 7 hanggang alas 4 ng hapon. Kuminsan umabot ka ng gabi. Overtime na po yun. OT na. OT, kaya nga, magkano bayad sa'yo OT? 7-8. 78. Opo. Oh, kulang pa rin kasi kung i-base natin. Sir, 2 taong 13-month pay. So, malaki-laking pera matatanggap mo. O, hindi ka natutuwa, nandito ako. Thank you po. So, 2 buwan yun, ha? Sir, bigyan natin, 2 buwan na sweldo niya sa minimum wage plus yung difference, 2 years ka na rito. Yung difference sa 630 sa 645, which is 15 pesos per day, i-compute mo yun since when nag-took effect yung 645, yun yung mababak pay niya. Sir, congratulations, malaki-laking pera. Parang nagkaroon ka ng savings. O, di ba, sir? Taga saan ka, sir? Bicol po. Ilan pong anak niyo? 7. Ito, oh. Si Mrs. ang trabaho. Wala po. So, umangas lang po sa'yo. Paano po nagkakasya kung 7 anak nyo tapos walang trabaho si Mrs. at bilang minimum wage kayo? Pinagkakasya na lang po. Pinagkakasya. Anong ulam mo kanina? Sige, magkamaya. Sige. Anong ulam mo? Sardinas po. I'm sure halos karamihan ng construction site dito, ganitong practice. Although I don't blame him entirely, sir. Siguro takot lang kayo mag-communicate sa inyong amo. Pero sir, bilang project engineer, you could suggest na, boss, baka mamaya bigla tayo ma-inspect ng dole. Tatamaan tayo dito, boss. Advice. Ayan, pag hindi sumunod si boss, o para pagbalik, o boss, I told you so. So, hindi ka masisisi. Safety officer, una magkano sweldo niyo rito? 1,000 per day. Parang gano'n. 1,000 per day. Sobra-sobra ka. So, as a safety officer, ano pong qualification niyo? Ano pong mga certification meron May kayo? course naman po ako, sir. Ano po yung course niyo? 40 hours training course. Saan? Ano po yun? PEM. Si PEMI po ay isa po sa accredited safety training organization provider po natin. Accredited naman po sila ni Occupational Safety and Health Center. Pero dito po sa construction site na to, since meron po kayong 48 workers, sir, kailangan niyo po ng isang SO3. Kung saan ang SO3 po, ang training po na kailangan po ay 40 hours na construction safety and health program plus 48 hours po na advanced training program on safety and health po. Meron po ba kayo iba pang training maliban sa First aid lang po, ma'am. first
First aid. Maliban sa first aid, wala na po. Wala naman. Wala na. So, kulang pa sir ng training po yung safety officer po ninyo. Based po sa Section 14 po ng Department Order 198, kailangan po ninyo ng isang SO3 para sa 48 po na workers ngayon sa site. Siya ay SO. SO2 mo. Boss, yung mga security guard nyo ayaw lang magsalita. Kausapin niyo po yung mga agency nila. Sobra naman, 435. Sana mag-gun. Ano may bubuhay mo sa 435? I know, hindi mo kasalanan to, sir. Pero nakakapikon, sir, eh. Sakit sa tenga at sakit sa dibdib. Yung mga security guard ayaw lang magsalita. Senator Sir, under the building code po kasi while this project has a building permit, hindi po siya absolute. And during the construction implementation, if there is a violation po of the code, the building official can suspend and even cancel the permit. And one of the requirements po is very important po is construction safety and health. In terms of construction safety, ang noticeable lang po dito yung safety net po. So medyo mataas na po yung erected structure nila, pero yung vertical protection po against falling debris, sobrang kulang po. Ay, oo nga, wala yung mga safety nets pa. Baka biglang may mga hulog, mga debris. Tatamaan sa ulo, sa katawan yung mga construction worker natin. So we'll be sending po inspection team. Oh, boss, thank you ha. Buti sumama ka. Oh, pwede na ipakansel na. Or story above na kayo eh. Hinahanap namin yung standby building. May stand pipe kayo? Hindi, wala. Wala. Plus the fact, dapat bago kayo nag-welding and cutting, kumukuha kayo sa number 5 ng hardworks clearance. Meron kayong clearance? Every time na may welding works. It is only one time. Kasi kung ang project ko ninyo is 3 years, every year, nire-renew ko siya. Nag-i-issue ka ng job order para sa welding and cutting. Yeah, pakaranaman din naman Nag-i-issue kayo, pero kinukuha nyo ng permit sa fire. Sa fire, hindi po. Ayun. Violation na naman. Kadalasan, sir, lumalapit sa akin, sa radyo, napuputulan ng daliri, napuputulan ng braso, nabubulag dahil tinatalsikan ng mga debris. Sa tingin nyo, ano itsura itong machine na ito? Ang nakikita namin ngayon sa machine, wala pong guard. Hindi po natin sigurado. Exposed din po yung electrical wiring po niya. So, may mga electrical hazard po tayong nakikita. Siguro po pwede po natin ipaayos, ipa-assess po sa safety officer po nila yung hazard po talaga dito na madami po tayong nakita para masigurado po na mabigyan po nila ng aksyon at masiayos po nila yung safety and health po dito. Correct. sa Iwasan po natin magkaroon ng disgrasya. Dapat Apo. palaging nasa top condition yung makina. Apo. At wala pong mga diferensya, palagi well-maintained. Ano po? Apo. Para pag nagka-aberya, hindi po madisgrasya yung Opo. manggagawa. Tingin ko pa lang po, mukhang nakakatakot. Ako, hindi ko gagalawin yan. Para saan po yan, engineer, sir? Pangputol po ng bakal, sir. Naku, yan ang nakakatakot. Puto ng bakal. So yung mga gumagawa, sir, may mga proper gear. Ma'am, di ba kailangan ng first aid kit man lang dito? Opo. Kailangan din po nila ng Saan ang at first least aid kit niya? dalawang Wala. treatment room. Wala. Isa yun, sir, Senator, sa requirement po ng Construction Safety and Health Program na dapat po masigurado po namin na meron po silang first aider, first aid kit, safety officer po at health personnel at treatment room. Kaya nga lang po, dahil po unang-una po hindi po kayo nag-submit po sa amin ng Construction Safety and Health Program, hindi po namin nakita ang compliance. Sige, sir, ha? Thank you, sir. Kawawa kasi, sir, mga empleyado. Tapos, sir, yung mga security guard, ha?